habang na paksa na may kinalaman sa kasiyahan at kahustuhan or contentment. Sa pagkakataon po ito, kung kayo ay may mga Biblia, samahan ninyo ako sa aklat ng unang Timoteo. 1 Timothy. 1 Timothy chapter 6. Sisimulan po natin ang ating pagbabasa sa verse 6. 1 Timothy chapter 6, verse 6 and following. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Verse 10. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in his time Caesar show, who is the blessed and only potentate, the King of kings and the Lord of lords, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Verse 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. May the Lord bless the reading of His holy and infallible word. Let us go to Him in prayer. Maraming salamat po, Panginoon namin Diyos, sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. Maraming salamat din sa pagpapaalala ng aming lakad, ang aming pamumuhay bilang mga mananampalataya ay ginagawa namin bilang mga individual. Hindi ito nakabatay sa kung ano ang ginagawa ng mga nagpapakilala rin mananampalataya na nasa aming kalagitnaan. Kami, Panginoon, ay individual na mananagot sa iyo. Kaya dalangin namin, Ama, na nawa matagpuan mo kami na nagpapatuloy, hindi nanghihinawa sa paggawa ng matuwid at sa paggawa ng mabuti, yamang naniniwala kami
na kami ay aani kung hindi kami maghihimago. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming gagawing pag-aaral. Samahan mo kami, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, ang aming maging guro. Gabayan mo kami, Panginoon, ilayo mo kami sa kamalian, dalhin mo kami sa katotohanan. Lagyan mo, lakipan mo ng kapangyarihan ang mga salitang inyong ituturo sa amin, makapangyarihang bumago sa amin, makapangyarihang magbaling sa amin, magtuwid ng mga maling haka, gumiba ng mga altar na aming itinayo para sa aming mga personal na mga Diyos-Diyosan, upang sa dulo ang mata niya na nag-iisa naming Panginoon, ang nag-iisa lang naming Hari, gaya ng mga talatang aming binasa na, ay walang iba kundi ikaw. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Gusto ko pong simulan ang ating pag-aaral sa pagbabasa ng isang blog ni Paul Tripp. Now, itong particular na entry na ito ni Pastor Paul Tripp ay isinulat niya 10 years ago. Ito ay isinulat niya noong July 6, 2006. Sumulat po siya na may kinalaman sa contentment. Gusto kong gamitin itong jumping board sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ang sabi po niya, there is so much we tend to want. There are so many things that we think we need. There are many things to which we feel entitled. More than anything, yun yata yung ating problema. I deserve this, I deserve that, I deserve this more than you, so on and so forth. Yun yung mukhang mas matigas na damdamin na nalikha sa ating kalooban. Again, there are many things to which we feel entitled. Each day is approached with thoughts of where we would like to go, what we would like to do, and who we would like to see. Punong-puno yung ating mga kalendaryo. Punong-puno ang ating mga planner. Well, may I interject? We are full of ourselves. Punong-puno tayo ng ating mga sarili. Our minds are easily filled with short-term desires and long-term plans. We tend to design tight schedules and do not like interruptions in our way. Ang pinakaisa sa nagdi-disappoint sa atin ay kapag yung mga gusto nating mangyayari ay hindi nangyayari sa panahon gusto nating mangyayari at sa paraan na gusto nating mangyayari. We all tend to be quite committed to making our lives as comfortable as they can be, and we all like to be in control of what happens to us. That is also one of the reasons why it is easy for us to be frustrated when someone that we are supposed to talk to is 5 minutes late, for example. Sapagkat hindi sumunod sa oras niya, sa oras natin yung pagdating niya. Because of this, contentment is hard for us. In any given day, each of us is more apt at expressing discontent than gratitude. Sa araw-araw na ginagawa ng Panginoon, mas madalas mong natatagpuan ang iyong
sarili, na nag-verbalize ng iyong pagkalamot, ng iyong pagkagalit, ng ating pagkainis sa mga pangyayaring hindi segun sa gusto nating mangyari. Real contentment isn't produced by external circumstances, but from attitudes of the heart. If you need life to be a certain way in order to be content, you won't experience contentment very often. Nakuha po ba ninyo yan, mga kapatid? Kung gusto mo na yung buhay mo ay mangyayari sa isang partikular na paraan at noon ka palang magiging masaya, madalang kang sasaya. One good example would be how we worship this morning. It was ordinarily hot in Florida. I mean, at least for me, I felt exhausted. Even before I stand to preach, I had to ask my wife to bring me a coffee dahil talagang sobrang wala na akong lakas, hindi pa ako tumatayo. And so, marahil para sa akin na iisipin, kasi naman hindi palagyan ng aircon itong simbahan eh. At alam kong magiging mali kung ito ang mabilis na papasok sa aking isip sapagkat pwede kong maagang makalimutan na minsan lang akong naanyayahan doon samantalang sa tuwing sila ay magsasama-sama, ito yung kanilang pamalagiang tinitiis. And yet, hindi mo makikita sa kanila yung pagkayamot. Ang nakikita mo ay ang kakontentuhan that at least they have a place of worship where they could worship God freely. Pakalayo na po ng ating narating mga kapatid sa usapin ng kasiyahan. Mas madalas natin nakikita ang ating mga sarili na mayroong reklamo sa kasalukuyan nating kalagayan. Nakakalimutan natin kung saan ba tayo nanggaling at kung papaano ang Diyos ay naging tapat sa atin. Would you say that your life is better now compared to say 10 years ago or 5 years ago? Kung ang magiging sagot mo ay oo, ba't hindi mo babalikan? At hindi mo balikan kung saan tayo nanggaling at kung paano ang Diyos ay naging tapat sa atin. Palagi kang may makikita na bagay na wala sa iyo na meron ng iba. Kahit ang tao na pinakamayaman sa lahat ay meron pa rin hinahanap na kulang sa kanya. Cannot be. If you want to be happy, you cannot depend contentment on your external circumstances. True contentment is the result of gratitude. Real gratitude is the result of humility. Kung magsisimula ka sa tamang pananaw, hubad akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina, naked came out from my mother's womb. Diyan tayo lahat nagsimula. Wala tayong anuman. And from there, ang Diyos began to bless us with many blessings that you yourself can no longer remember. Because there are so many. Mukhang marami nating at madalas nating kailangang ibaba ang ating sarili at ipapaalala sa ating sarili that we are but made out of dust.
Nabihisa lang ng mamahalin, nakalimutan ng lupa lamang tayo. When you begin to realize that every day you receive much more blessing than you could ever deserve, you are able to be content even in situations that you would have never chosen. When you are able to see that even in the darkest of moments, there are things for which to be thankful. Nakaratay ka sa karamdaman, you are able to open your mouth to eat, you have a reason to be thankful. Nakaratay ka sa karamdaman, nagpapagamot ka at gabundok ang iyong bayarin, you are to be thankful dahil nagpapagamot ka. Nagawa mong dali ng sarili mo para magpagamot. Merong mga tao na maaaring hinihintay na lang kung kailan sila mamamatay dahil sa kanilang lubhang kawalan. Kaya anong ulitin ko yung bahagi na yan? When you are able to see that even in the darkest of moments, there are things for which to be thankful, then you are able to experience contentment mixing with pain. The pain is still there. The pain is real. But in the midst of that, you are able to thank God and worship God. Because pain is not only what is real. God is very much real in the midst of pain. When purposes that are larger, than your own momentary happiness are what capture your heart and structure your activity, you are able to be content even when things aren't going your way. Sa payon, sa malaki nating problema, we are so self-absorbed na parang ang mahalaga lang ay yung agenda ko. Nakakalimutan natin that your life and my life is not about you and me. There is a much, much bigger story than your story and my story. May isinasagawa ang Diyos. Bahagi tayo, mahalagang bahagi tayo, pero hindi nakafocus lang na lahat sa atin. At pagka nasimulan mong maunawaan na ikaw ay bahagi ng mas malaking kaganapan na ang marunong na Diyos ang gumagawa, at kung malinaw na sa iyo na kapag ka nagkaroon na ng katuparan itong kanyang malaking plano, ay magdadala ito ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Diyos, na siya namang kaganapan ng ating existence. Nakakalimutan natin, itanong uli o ipaalala sa ating sarili, why do you think God made you? Upang lahat ng gusto mong mangyari ay maganap, kahit na magbasa ka ng Biblia from cover to cover, hindi yan ang makikita mo. Malinaw sa atin from the Old Testament to the New Testament, I made them for my glory. Ginawa ko sila para sa aking kaluwalhatian.
What is interesting is if I give you the background, the context, when our brother Paul Tripp penned this particular blog. His daughter was hit by an SUV. Bali ang paa. Sa mga oras na yon, the Lord met with him. And he began to write these things. Nasaan tayo ngayon, mga kapatid, sa ating lakad bilang mga mananampalataya? Let me read again 1 Timothy chapter 6. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing in this world, it is certain we can carry nothing out. Sa totoo lang, nang nilikha tayo ng Diyos, malinaw sa Kanya at malinaw din dapat sa atin na tayo ay pawang mga manlalakbay. The way the Bible describe our journey is, for example, we are but a vapor. Tayo'y parang isang singaw lamang. Para tayong bulaklak na bumuka sa kanyang kasariwaan sa umaga, ngunit sa hapon ito ay nalalanta. Tayo'y mga manglalakbay. Ang buhay natin is relatively short. Kahit na mas naunahan mo na ang lahat ng mga kaidaran mo. I mean, lahat sa kanila ay nagpaalam na nandyan pa tayo. Pero maikli pa rin yan. Dahil maikli yan, ipinapaalala sa atin, having food and raiment, that way to be content. Naglalakbay lang tayo. Let us travel light. Ang sabi, ang paalala sa atin ni Apostle Paul. Ang layunin ng ating Panginoong Diyos ay habang nabubuhay tayo dito sa lupa, ito daw ay ating pagsanayan. Now, we are being prepared para sa ating eternal destiny. Kung mananampalataya tayo, that destiny is to be in His presence. We spend our eternity with God. Something na even the angels cannot describe. You see? Pero hindi natin maiwasan, mga kapatid, talagang natural sa atin bilang mga tao ang maghangad ng higit pa sa ating kakainin at sa ating iinumin. At every time na nagsisimula tayong manghagad ng higit pa doon, manghagad ng higit pa sa talaga nating mga pangangailangan, doon nagsisimula ang ating mga suliranin. Sabi ng verse 9, but they that will be rich. Now, tumawag ng pansin ko yung salitang will be rich doon. And so, I went very quickly doon sa original language. At ganito siya dinefine. Galing yon sa Greek word na boulomai, na ang mga basic definition ay to plan with full resolve. They that will be rich, to plan with full resolve. Resolutely plan. It is a strong term that underlines
the predetermined intention driving the planning. May matinding pagnanais. Ang bumangga, wasak. Walang makapipigil sa akin. Ito ang laman ng puso ko, ito ang pumupuno ng isip ko, ito ang dahilan bakit ako gumigising sa umaga, at ito ang mga pag-iisip na naiiwan bago ako matulog sa gabi. I am restored, I am determined, I am resolute. So that's the context. Mahalaga yung definition na yon, sapagkat hindi natin sinasabi na huwag mong hangarin na magkaroon ng progreso sa buhay mo. We have already dealt with that in our previous sermon or sermons. Ngunit kapag ka ito na lamang ang laman ng puso mo, umiiral ka na para dito, then we have a problem. Doon nagsisimula ang ating suliranin. Pansinin po ninyo ang paalala sa atin. This is an unqualified statement. Sabi ng verse 9 again, but they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Hindi siya baka sakali, sigurado, they would fall. They would surely fall into many or diverse temptations. Those who desire to be rich will fall. Those who desire to be rich do fall. Maaaring i-deny natin, pero mga kapatid, alam natin, I have been a pastor for 20 years, and I could already identify the pattern. Nasa denial stage pa ang marami, ngunit unti-unti, I have no time for God. Because we are already preoccupied with just about anything. Sabi, it will be a snare to us. Bitag ito. Hindi ito mabuting bagay. Sisirain tayo nito. Lalamunin tayong buo nito. This is not healthy to our spiritual life. It will destroy us. And you cannot allow yourself to be in this situation, in this position. Hindi mo dapat hahayaan ang sarili mo tuloy-tuloy na lumabog sa ganitong sitwasyon dahil ang mga nag-akala na sila'y nakakapit pa ay tuluyan ng nilamon ng pagkamakasarili. That's how dangerous discontentment is. That's how dangerous envy is. Sometimes ang standard ng ating buhay at ang definition ng ating kaligayahan ay kung nami-meet mo at pumapantay ka sa lahat ng pinakikita ng iba sa Facebook nila. If only I have what she has, then I'll be perfectly satisfied. Kasasabi ko lang yan 2 days ago. Tungkol naman sa ibang bagay, and still, there is no satisfaction. Sabi sa Philippians, pinag-aralan natin, you remember in Philippians 4:11,
and following. Sabi ni Apostle Paul, I know how to be abased and I know how to abound. Again, uulitin ko, hindi masama. In fact, galing sa Diyos ang lahat ng mabubuting bagay. Si Apostle Paul ay malinaw na nagsasabi na karanas ako na pagpalain ng Panginoong Diyos. And I have been instructed and I have learned how to handle blessings. Now, hindi ibig sabihin, I know how to abound. Alam ko kung saan magkakape. At alam ko kung saan masarap kumain pagka may pera ako. I know how to abound. That's what the scripture said. Ang sinasabi dito ay kung paano makapagpatuloy ka na lumalakad na pinakamalapit sa iyong Diyos hanggang ikaw ay pinagpapala niya. Hindi maramot ang ating Diyos. Alam niya na ipagkaloob ang lahat. You must remember, it was the Lord who saw the need of Adam before He sends His personal need. It was God who brought Eve to the life, to Adam's life. Bago natin mga kapatid makita kung ano ang sagot sa magpapaligaya ng ating puso, nakita na itong ng Diyos. At kung naniniwala tayo na ang lahat ng biyaya ay kaloob galing sa Diyos, well then, walang aspeto ng buhay natin na hindi galing sa Kanya. You do not, and you could not only worship God as you pray sincerely to Him, you could worship God as you enjoy your Starbucks coffee. You could worship God as you go on a trip somewhere. Coram Deo. Everything is to be done with the mindset, I am in the presence of God. So therefore, everything is an opportunity to worship Him. Amen? Whether therefore you eat or drink, do all to the glory of God. How would we know that we already know how to abound? Yun siguro yung magandang tanong na tatanungin natin. Sabi ko nga, lahat naman siguro tayo ay better off compared to 10 years ago. Kung ganon, sa mga pagpapalang meron ka, gaano man ang sukat, gaano man ang laki, paano mo ito dinala? Maaari yan ang sagot. So, bakit hindi nyo ako bigyan ng more? Well, binigyan mo na kita anak ng ina para tignan ko ang iyong puso. How are we as stewards of what the Lord has so far given us? Malalaman mo na alam mo na pagpalain ng Diyos when, first of all, you are already able to resist the temptations that come with having more. Nagagawa mo ng labanan yung akit na dala ng pagkakaroon. You know what? Yung pagpapala na galing sa Diyos, binibigay yun ng Diyos so that we may have more privilege, more opportunity. Open door yun eh. Yung mga limitations na meron ka noon ay wala na ngayon because the Lord graced you with things that we now have.
seize that opportunity. Samantalin mo yung pribileyo. Now, along with more privilege, along with more opportunities, ay more temptations. And so, kamusta tayo doon sa may kasabay na lagi yun? Ano po yung isa sa temptation na dala ng being blessed by the Lord? In this particular context, St. Paul had money in mind, material blessings in mind. Pero the application is the same. Kung bigyan kanya ng anak, kung bigyan kanya ng asawa, kung bigyan kanya ng promotion, kung bigyan kanya ng scholarship, it really doesn't matter. Lahat ng yan ay pagpapala. At papaano mo dinadala ang iyong sarili kung dumating na yan. Ano yung mga temptations? 1 Timothy chapter 6, doon tayo sa verse 17. Charge them that are rich in the world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Ang isa sa mga temptation ay yung pagiging haughty or high-minded or proudful. Nawala na yung kababaang loob. Madali na tayong mag-look down sa iba. Madali natin nakalimutan there was a time doon tayo galing. Ano ba yan? Di na ako sanay matulog sa higaang matigas. Naku naman. Kaya nga kubi-kubi ko ang ating ulo ng bata tayo dahil hindi magawang bumili ng una ng nanay mo eh. Tapos biglang-bigla, ang hirap matulog, ang hinit. Nagiging maangas yung ating pag-uugali. Nagiging bastos yung ating pakikitungo sa iba. Inaakala natin may karapatan na tayong umasta in a certain way because we are someone, you know, that is to be respected and looked up to. Dahil meron na kami certain degree of accomplishment. May narating na sa buhay. Maaaring nakatapos na ng pag-aaral. Noong wala pang asawa at anak ay nananalangin at umiiyak sa Diyos. Ngayon naman wala akong oras dahil kailangan kong pag-ukulan ang pansin ng mahal na aking asawa. Napakabait na asawa. At ang aking mga anak. Napakatalented kumare. Talaga naman ewan ko ba? Kung hindi lang masamang ipang palo ang Bible, baka nagawa na natin, hindi ba? Minsan yung parang sobrang lakas ng hangin ni kumpare. Nandun po kasi yung panganib. Naalala niyo si Nebuchadnezzar? Pagkatapos niyang masakop ang maraming mga kaharian, isang araw ay naglalakad siya sa kanyang veranda. Habang minamasdan niya yung lahat ng kanyang accomplishment, sabi niya, di baga ang aking kamay ang may gawa ng lahat ng yan. Pakahusay mo, Enrique. Napakagaling mo. Liliit ang mata. Masdan mo. Lumiliit ang mata ng mga tao may narating na eh. We all know the story that was the beginning of his downfall. Until you know that the Most High God ruleth in the heavens and on the earth, you will be
suffering. You will be humiliated. Nakalimutan mo na ikaw ay nakadepende sa akin. Ganon din naman, mga kapatid, isa sa familiar na passage sa marami sa atin yung nasa Deuteronomy. You remember that? Puntahan natin yun. Go with me to Deuteronomy chapter 8. Let me read first verse 10. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless. You know what? That got my attention. Sandali akong huminto doon nung binabasa ko ito. Bless. Worship. Worship. Bless. Attribute to God everything that you have and everything that you are. Bless. The first thing that many people, even our people in the church, forget and neglect when the Lord begin to provide their needs is to bless. Wala akong oras. Dami ko pang gagawin. Oh, I'm too busy. Pastor, pakitanong mo nga yung sekretary ko kung pwede ko sumamba bukas. Wala namang gano'n, just exaggerating. Pero hindi na rin ako magugulat kung dumating yung gano'n. Oh, no, meron ba? Parang wala pa. Pastor, sayang. Pasensya na ha. Pasensya na, Pastor ha. Don't you worry, I'll send my tithes. Bless you. Naniniwala pa rin ako mahal ng palataya, kapatid. Nakakaloob ka pa. Amen. Verse 11. Beware that thou forget. Hindi ko yata natapos yung verse 10. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which hath given thee. Again, hindi masama. Kung mayroon kang opportunity, kung ang Diyos ay gumawa ng paraan for you to enjoy Macau, outside the gambling place, of course, do it. Kung isasama ka ng mahal mo sa buhay, sa Boracay, sa Sarili, I mean, enjoy it. Pero paalala, verse 11, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I command thee this day. Parang may pagpamalaki. O ano sa akin? You know? Habang sumasamba kayo dyan, mga nandito ako nagpapakasaya. You know, ATM at the moment. You know, enjoying sunlight. You know, sa pagsambang panggabi. Hindi kaya on drugs yun. Amen. Lest, verse 12, lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt
from the house of bondage, who led thee through that great and terrible wilderness wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, that he might prove thee, to do thee good at thy latter end. Lahat ng ipinararanas sa iyo ng Diyos ay gawang mabuti ng Diyos sa iyo. Oh, how we need not only those sweet experiences from God, how we need those bitter experiences as well. Those are the things combined that grow us in our faith, in our appreciation of everything that we receive from God and everything that we know about God. Mas naiintindihan mo kung gaano katapat ang Diyos sa buhay mo. Ano ang pangalawang temptation na pwede nating maranasan? Pumunta tayo sa verse 17 of the same chapter, 1 Timothy chapter 6. Let's go back to this verse. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Anong temptation aside from the temptation to be proudful? Yung presumption, yung uncertainty ng riches. May tendency tayo to presume na kung ano ang meron tayo ngayon, ay meron din tayo bukas at lalago pa. Hindi pwede na mas masipag ako bukas at mas kaunti ang tatanggapin ko. Hindi pwede na mas tinalinuhan ko ang aking mga hakbang ay mas hindi ako magtatagumpay. Kung ayos ako ngayon, mas ayos ako bukas. Nakalimutan natin na ang buhay na Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Kaya mag-ingat tayo ng pagsasabi, sigurado na ang aking tagumpay. Tuloy-tuloy na ang aking paglago. And so therefore, hindi ko na kailangan magmakaawa sa Diyos. Hindi ko na kinakailangan maalala ang Diyos. After all, siguro mga pagsapit ko ng edad na ganon, mas marami akong magagawa para sa Diyos. Pastor, hayaan nyo nang pasukin ko ang particular na enterprise na ito. For example, mas marami akong maibibigay sa gawain ng Diyos. Walang katiyakan, mga kapatid, kung bukas magtatagumpay ang ating mga enterprise, whatever they may be. Walang katiyakan. Kung tinatawag ka ng Diyos na lumakad ng may katapatan sa Kanya ngayon ka magtapat sa iyong lakad. Dahil ang bukas ay walang katiyakan. Ang tanging alam mo lang at tiyak mo lang kung anong meron ka ngayon dahil sa graciousness ng ating Diyos. Be grateful. Magpasalamat tayo. Ang bukas, hawak ng Diyos. We pray, of course, na patuloy niya tayong gabayan, pagpalain, at hindi yun malayo. Ngunit, ang sabihin, tiyak na ang lahat. Isa lang ang tiyak, ang Diyos. Natututo na tayo how to be abound. We already know
And we are already learning how to abound when we understand that we shall give an account to our Lord Jesus Christ. May pagsusulit, may accounting na gagawin. In this context, ano sabi ng chapter 6 and the verses 14, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Lahat tayo haharap sa Diyos. Sabi ng 2 Corinthians 5:10, we must all stand before the judgment seat of our Lord Jesus Christ, that each one of us shall give account of himself, of ourselves to God. Sabi ng Romans 14 and the verse is 12. Everyone to whom much is given, much shall be required. Naiintindihan po ba natin mga kapatid na sa daku-daku daon lalabas ang libro? At sasabihin ng Panginoon, ano ang ginawa mo sa lahat ng mga binigay ko sa iyo? Anong bahagi niyan ang may kinalaman sa kaharian ko? Anong porsyento niya ang may kinalaman sa kaluwalhatian ko? Magugulat tayo kung tayo sa sarili natin ay magsasagawa ng maybe partial, incomplete accounting. Magugulat tayo kahit tayo, if we would only be honest, ay magsasabi, Panginoon, napakalaking bahagi nito, walang kinalaman sa iyo. Malaking bahagi ng mga bagay na pinag-uukulan ko ng lakas, talino, pera at lahat na, eh may kinalaman lang sa akin. Pangatlo, we already know how to abound when we can discern how best to use what God has given us. It is not enough that we are being useful in the hands of God. Itatanong dapat natin, Lord, pwede bang maging better ang kasalukuyan kong ginagampanan sa iyong kaharian? Pwede po ba akong lalo mo pang gamitin? After all, hindi ko kayang suklian ang iyong katapatan sa akin. Hindi mahirap sa isang pusong nagpapasalamat ang magsabi, I want to do more. I want to give more. Ano sabi ng verse 18 of 1 Timothy chapter 6? That they do good, that is rich, those who are rich. Sabi ko nga, by application, pwede hindi monetary lang yan. Binigyan ka ng kakayahan tumugtog, umawit, meron kang talino, lahat, mga kapatid. Eh, ang sabi, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Muli, sa maraming fronts at sa maraming instances, nakikita ko na mas we are more maturing in this area. I could see our people being more generous than what we used to be, and that is a good sign. Let us continue. Let us not rest. Oh, mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy pa naman na nagtatapat sa atin. Walang dahilan upang tayo ay tumigil sa katapatan, sa matapat na lakad
at sa patapat na paglilingkod at kung paano magiging pagpapala patuloy tayo sa iba. Make me a blessing. Amen? Awit pa ba natin yan? Make me a blessing and make me a blessing today. Basta natin ang ating mga buhay. Aralin natin ang ating mga buhay. Itong meron ako. Alin sa mga ito ang iniaalay ko na merong pusong maluwag at hindi napipilitan lamang. Kung sa ibang mga bagay those who are into investments and for example, those who are into bonds and what else? Mutual funds. Kung meron kang ganong kakayahan, bawat sentabo, every time na magandang ugali yun. Huwag puro labas. Dapat meron tayong investment. We are supposed to prepare for the future. Masdan niyo, sabi ng Biblia, the ants daw is laggards. So, paalala sa atin yun. Anong ginagawa natin pagka nag-i-invest tayo? Hanggat may opportunity, diyan na ilagay yan, baka magastos pa. Kaluwagan, for example, di ba ganon? Hot potato yan, baka magamit pa sa ibang bagay. Well, itong passage na ito nagpapaalala sa atin that is precisely what we are doing, you see, in the spiritual realm. You see, sabi doon sa verse 19, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Those who travel often, ano ang kanilang ugali? Sinusuot na nila lahat ng kailangan nilang gamitin. Amen? Travel light. Sa'yo na yan. Ang pabigat lang yan sa paglalakbay. Are we traveling light? And finally, alam mo na how to be blessed by God kapag alam mo nang mag-enjoy sa lahat ng ibinibigay. Ano tawag dito? You should not be apologetic. Hindi mo kinakailangan mag-apologize dahil the Lord is blessing you. Use them. Enjoy them. Ang taong pinakamalinaw sa puso niya na nagtatapat sa Diyos ay ang taong hindi nag-aalala kung anong sasabihin ng tao. Because people will always have something to say. Kung hindi ko yan nararanasan, madamot ka. O kaya di ka siguro tapat sa pagkakaloob, kaya ka nakakabili. Na kung ano-ano. Nakakapanalangin ka pa ba? Paano mangyayari yung gala? Do not mind them. Kung klaro sa puso mo na lumalakad ka with integrity before your God, by all means, enjoy everything that God has allowed you to enjoy. Amen? Mahalaga po yung balance na yan. Nandun yun, kababasa lang natin kanina. Verse 17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things. To what? To enjoy. Alam niyo ang pinakamali sa lahat? Meron kang panahon at meron kang kakayahang magbigay sa kahit ano lang pangailangan ng iba, ngunit
magdamot ka sa mga tao that should matter to you the most. Your wife, your children. Pwede ba isama yung pastor? And the brethren so on and so forth. Kawawa naman si Maring ganun, tulungan muna natin. May hindi mo maibigay ng panang manok yung asawa mo. Nagdaos siya ng kanyang kaarawan. Shame, shame, shame. Lagi tayong ready at willing sa kahit ano na lang na okasyon. Ang ating katwiran, maiintindihan naman yan ang asawa ko. Kaya ang lagi itong regalo, ano mga anak? Pagmamahal. Sana naihipo at nasasala na isusuot din paminsan-minsan ang pagmamahal. Amen? Umaasa ako mga kapatid na tayo ay naturuan ng kanyang mga salita sa ating pag-aaral ngayon.